Kwentong Bayan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Tibo. Taong 1993, Pasig. Nang mga panong ito, nasa edad 18 itong si Tibo. Lumaki sa mahirap na pamumuhay. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral ang ama, kaya naman walang makuhang matinong trabaho. Umi-extra lang ito sa construction o hindi kaya naman nagkakargador sa palengke. Sa murang edad, natutong mamuhay ang binata. Naglalako ito ng plastik sa palengke o hindi kaya naman nagbabarker sa jeep. Ang pinakagusto nitong trabaho, ang pagsama sa kakilala upang mag-angkat ng gulay mula sa Baguio. Dito nagsimula ang kakaibang kaganapan na naging dahilan ng tuluyang pagbabago ng buhay ni Tibo. Dito ka na matulog sa bahay, Tibo ah. Madaling araw naman tayo babiyahe. Para makabalik din kagad. Wika ng kaibigan ni Tibo na itago na lang natin sa pangalang Mando. Sige pare, salamat ah. Saan nga pala ang ruta natin ngayon? Tanong ng binata. Doon pa rin naman pare. Pero baka tumawid tayo sa kabilang ibayo dahil kukuha tayo ng sayote. Muling wika ni Mando. 3:00 ng madaling araw nagsimulang bumiyahe ang dalawa. Tanghali na silang dumating sa lugar. Nakahanda na din ang mga gulay na ikakarga. Nagsimula ng magkarga si Mando. Nang matapos ay binayaran na ni Mando ang mga magsasaka at inaya si Tibong mananghalian. Habang kumakain, nilapitan sila ng isang matandang lalaki. Nangingi ito ng tubig. Ngunit itinaboy ni Mando. Kaagad naman siyang inawat ni Tibo. Hayaan mo lang pre. Tubig lang naman yung hinihingi eh. Ay Manong. Saka sa inyo na din po tong pagkain. Busog pa naman ako eh. Wika ng binata. Matapos maiabot ang pagkain, kaagad nang umalis ang matanda. Hindi man lang ito nagpasalamat. Matapos mananghalian, sandaling nagpahinga ang dalawa. Pagsapit ng hapon, naghanda na din upang bumiyahe pabalik ng Maynila. Ngunit sa kasamaang palad, ayaw umandar ng dala nilang sasakyan. Mabilis na naghanap ng mekaniko si Mando. Ngunit wala nang gustong tumanggap ng trabaho. Dahil nga madilim na at medyo malayo din sa kabayanan ang kanilang kinaroroonan. Naloko na. Kailangan pa natin mag-antay ng bukas ah. Wala kasing mekanikong gustong umakyat dito eh. Ano? Ayos lang ba yun sa'yo? Tanong ni Mando. Wala namang problema sa akin pare. Mas mabuti nga na dito pa lang nalaman na nating sira yung sasakyan mo eh. Kaysa naman tumirik tayo sa gitna ng daan. Tugon ni Tibo. Pinili ng binatang takpan ng trapal ang mga kargang gulay para kung sakali mang umulan, hindi ito mababasa. Minabuti din niya na doon matulog upang mabantayan ang mga karga. Nanibago sa katahimikan ng paligid ang binata dahil noon pa lang nito naranasang magpalipas ng gabi sa isang lugar na kagaya ng Benguet. Inaagaw na ng antok ang binata nang makarinig ito ng yabag ng paa. Papalapit ito sa sasakyan, kaya pinili nitong silipin upang tignan kung sino ang paparating. Nagulat ang binata dahil ang nakitang naglalakad, ang matandang nangingi sa kanila ng tubig sa kainan. Alam ng binatang hindi siya nakikita ng matanda.
dahil nakasilip lang si Tibo sa pagitan ng dalawang kaing ng repolyo. Ngunit tila alam nito na naroon siya. Nagpatuloy sa paglalakad ang matanda. Ngunit sa hindi malamang dahilan, tinawag ito ng binata. Tatang, saan po kayo uuwi? Madilim na. Baka mapano po kayo. Lumingon ang matanda at ngumiti. Malapit lang naman dito ang aking tahanan. Teka, saan kayo natutulog ng kasama mo? Tanong ng matanda. Dito lang po sa sasakyan. Wala po kasi kaming matutuluyan eh. Tugon ni Tibo. Naglakad ito papalapit sa kanya. Kagad namang bumaba ng sasakyan ng binata. Nagtataka ito dahil ang lakas ng pag-uusap ng dalawa. Ngunit hindi pa rin nagigising si Mando. Ganun ba? Bakit hindi na lang kayo sumama sa akin? Mas ligtas kayo sa munti kong kubo. Muling wika ni Tatang Abon. Dali-daling ginising ni Tibo si Mando. Ngunit sobrang himbing ng tulog nito. Sinabihan siya ng matandang hayaan na lang ang kaibigan dahil nasa loob naman ito ng sasakyan. Kagad nang sumunod si Tibo. Naglakad ang dalawa papasok sa tila taniman ng niyog. Doon ay natanaw ng binata ang maliit na dampa. May nakasinding gasera, kaya siguradong may nakatira sa lugar. Halika, tumuloy ka sa aming munting tahanan. Pagpasensyahan mo na ang aking mga kasama kung saan-saan sila nakahiga. Wika ng matanda. Hindi naman ito maunawaan ni Tibo. Laking gulat nito. May kung ano siyang naapakan. Dahilan para kumilos ito at kamuntikan pa siyang sakmalin. Napasigaw sa sobrang takot ang binata. Kamuntikan din itong matumba nang maapakan pa ang isang nilalang. Pasensya ka na. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, kung saan-saan lang humihiga ang mga kasama ko. Hindi nakapagsalita si Tibo dahil ang mga sinasabing kasama ng matanda, dalawang malaking puting buhaya. Buhaya? Anong ginagawa ng mga yan dito? Wika ni Tibo. Tumawa ng malakas ang matanda. Inalalayan itong makatayo. Ay nako, ang dalawang ito ay mga alaga ko simula nung maliit pa sila. Iniligtas ko ang mga buhayang yan mula sa kamay ng mga mangangaso. Kakaiba ang kanilang anyo na naging dahilan kung bakit hinuli sila ng mga ito upang ibenta. Wika ng matanda. Unti-unting huminahon si Tibo. Naupo ito sa ibabaw ng mesa dahil nasa mismong paanan niya ang ulo ng buhaya na halos kasing laki ng kalabaw. Pero, di ba delikado po silang mga hayop? Paano niyo po sila naaalagaan? Tapos hindi po kayo napuputulan ng parte ng katawan? Tanong ni Tibo. Ay nako, walang mabangis na hayop sa mapagkalingang kamay, iho. Nga pala, tawagin mo kong Ingkong Abon at ang dalawang ito, si Oban at si Puti. Pwede kang maiga sa papag na yan. Sandali lang at kukuha ko ng banig at unan. Pasensya na ha, wala kong kumot.
Tugon ng matanda. Nang gabing iyon, hindi nakatulog ang binata. Pinakikiramdaman nito ang dalawang buhaya. Ilang sandali pa tumilaok na ang manok. Dali-daling bumangon si Tibo. Pagsilip sa bintana ay papasikat na ang araw. Aba, gising ka na pala. Ay sandali lang at magpapakulo ako ng tubig ay para makapagkape tayo. Wika ng matanda. Bigla namang naalala ni Tibo ang kasamang naiwan sa truck. Naku, hindi na po siguro, Tatang. Kailangan ko pong balikan si Mando eh. Tulog na tulog po kasi yun. Kaya hindi niya alam na umalis po ako. Tugon ni Tibo. Hayom ba? Huwag kang mag-alala. Makakahanap yon ng mekaniko sa bayan. Pero habang wala pa, dumito ka muna ng makapag-agahan lang bago ka bumalik sa kasama mo. Muling naupo ang binata. Sa hindi malamang dahilan, panatag ang loob nito sa lugar. Maya-maya pa naalala nito ang dalawang buhaya. Sinilip ng binata sa ilalim ng papag, ngunit wala ang mga ito. Tatang, nasaan na po yung mga alaga niyo? Bakit wala po sila? Baka nakawala po yung mga yun ha? Delikado po. Wika ni Tibo. Huwag kang mag-alala. Umuwi ang mga yon sa kanilang tahanan. Gabi lang sila bumabalik dito upang bantayan ako. Nagulat ang binata sa sinabi ni Ingkong Abon. Iniisip din ito na marahil niloloko lang siya ng matanda. Matapos ang agahan ay nagpaalam na ang binatang babalikan ng kaibigan. Ngunit nang makalabas ito, bumuhos naman ang napakalakas na ulan. Naku po, naloko na. May bagyo pa yata. Kawawa naman si Mando. Siguradong nag-aalala yun sa akin ha. Wika ni Tibo. Sinabihan na kita eh. Huwag ka masyadong mag-alala. Hindi mapapahamak ang kaibigan mo. Manatili ka muna dito hanggang sa tumila ang ulan. Tugon ng matanda. Ngunit inabot na ng dilim. Hindi pa rin tumitigil ang ulan. Nagpa siya si Tibo na suungin na ito pabalik sa kinaroroonan ni Mando. Tatang, kailangan ko na pong umalis. Siguradong iiwan ako ng kasama ko eh. Kita ng matanda ang pag-aalala sa mukha nito. Ngunit hindi pa rin niya pinayagang umalis ang binata. Hindi ka maaaring umalis sa ganitong kasamang panahon. Panigurado, hindi ka makakaligtas kung sakaling gumuho ang kabundukan. Dumito ka at ako mismo maghahatid sa iyo sa oras na tumila ang ulan. Wala namang nagawa si Tibo kung hindi sundin ng matanda. Nang matapos ang hapunan, muling namataan ni Tibo ang dalawang buhaya. Papasok ito sa kubo ng matanda. Andito na pala kayong dalawa eh. Kumusta naman yung tahanan? Wika ng matanda habang hinihimas ang ilong ng isa sa mga buhaya. Habang nakayuko ito, napansin ni Tibo ang makinang na batong nakasabit sa leeg niya. Hindi maiwasan ng binata ang magtanong. Tang, maganda po yung kwintas nyo ah. Pwede ko po bang malaman kung saan gawa yan? Nag-angat ng tingin ng matanda. Naglakad papalapit sa kanya. Ito ba? Mula yan kay Obad, ang pinakamalaki sa kanilang dalawa. Isa itong uri ng trabungko. Ibinigay niya ito sa akin bilang pagpapasalamat. Tugon ng matanda.
Napakunot ang noo ng binata dahil noon pa lang nito narinig ang salitang trabungko. Ano naman pong ibig sabihin ng trabungko, Tatang? Pasensya na po ah. Ngayon ko lang po yan narinig eh. Tugon ni Tibo. Paano ko ba ipapaliwanag sa'yo? Ang hirap naman ipaliwanag kapag walang kaalaman sa ganitong bagay ano. Ganito na lang. Sabihin na lang nating pampaswerte o pwede ring pamproteksyon. Kaunting kaalaman. Ang trabungko ay may hahalin tulad sa mga mutya. Ang pinagkaiba lang ng mga ito, kusa silang ibinibigay na mga gabay sa taong karapat-dapat. Samantalang ang mutya naman, kinakalap o maaaring matagpuan sa kalikasan gamit ang ekspertong mga mata ng isang lihitimong antingero, kagaya ng pangkat nila Pau at Jun ng Antengeros del Negros. Balik tayo sa kwento. Kahit papano, may nalalaman ang binata sa mga agimat. Nakakarinig din ito ng mga pagpapatotoo tungkol sa mga ito. Ngunit ni minsan, hindi pa nakakakita ng totoo at buhay na agimat si Tibo. Sa totoo lang po, Tatang, ngayon lang ako nakakita ng sinasabi niyong trabungko. Marami po akong naririnig sa Maynila tungkol sa mga medalyon pero sa hawak niyong gamit, ito pong unang pagkakataon. Napangiti ang dalawa. Lumapit ito ng husto sa kanya sabay bulong. Alam mo ba kung bakit hindi kita pinapalis? Dahil malapit nang maglabas ng trabungko si Puti at gusto kong ibigay sa'yo. Wika ng matanda. Nanlaki ang mga mata ni Tibo sa sinabi nito. Teka, bakit niyo naman po ako bibigyan? Hindi niyo naman po ako gaanong kakilala. Napangiti si Ingkong Abon. Sabay tayo at salin ng kape sa tasa. Inabot niya ito kay Tibo at muling naupo sa tabi nito. Ikaw ang hindi nakakakilala sa sarili mo. Eto, magkape ka muna. Medyo mapupuyat tayo ngayon ha. Aantayin natin ang pagdilim ng buwan. Wika ni Ingkong Abon. Bagaman nagtataka, hindi na nagtanong pa ang binata dahil alam nito sa sarili na wala ring maibibigay na paliwanag ang matanda na mauunawaan ng kanyang isipan. Pinili nitong mag-antay hanggang sa sumapit ang 11:00 ng gabi. Kapwa sila nakaupo sa atangan ng tahanan habang pinagmamasdan ang dalawang buhayang paikot-ikot sa bakura ng matanda na tila may kung anong ginagawang ritual. Ilang sandali pa, itinaas ni Puti ang kanyang ulo. Binuka ang bunganga. Laking gulat ni Tibo nang maglabas ito ng maliwanag na bagay. Kagad hinila ng matanda ang buntot ng isa pang buhaya para ilayo ito kay Puti. Bilisan mo, iho. Kailangan masalo mo ang trabungko bago ito bumagsak sa lupa. Hindi na nagdalawang isip si Tibo. Mabilis itong dumapa sa harapan ni Puti habang isinasahod ang kanyang palad sa bunganga ng malaking puting buhaya. Ilang sandali pa. Humupa na ang liwanag. Unti-unting ibinaba ng reptilya ang trabungko sa mismong palad ni Tibo. Napatawa ng malakas si Ingkong Abon. Dahil maging ito, hindi inakalang ganong kadaling makukuha ng binata ang trabungko. Teka, Tatang, pwede na po ba akong tumayo dito? Ang lamig na eh. Wika ni Tibo. Nakadapa ito sa putikan habang pilit na itinataas ang kamay
para hindi sumayad sa lupa ang hawak na trabungko. Nasa iyo kung tatayo ka dyan o hindi. Pero dapat, nararamdaman mo na ang epekto ng trabungko. Tugon ng matanda. Tumayo si Tibo. Laking gulat nito dahil lumapit sa kanya ang dalawang buhaya. Ikinikiskis ng mga ito ang kanilang huso sa binti ng binata. Tatang, ano pong ginagawa nila? Tanong ni Tibo. Nililinis nila ang pagkain bago kainin. Diyos ko, biro lang. Karma. Ay, tandayan na kinikilala ka nila bilang tagapangalaga ng trabungko. Siguro naman, nasagot mo na ang tanong kung bakit ikaw ang napili ko. Napangiti ang binata at tumango. Hindi nito akalaing ang simpleng kabutihang ipinakita sa matanda magbubunga ng isang malaking pagbabago sa kanyang buhay. Kinabukasan, hinatid siya ni Ingkong Abon kay Mando. Saktong naroon na ang mekaniko at inaayos ang kanilang sasakyan. O sige na, humayo ka na at medyo malayo pa ang inyong lalakbayin. Salamat sa pagpapaunlak na manatili sa aking muntig tahanan. Hanggang sa muling pagkikita, Tibo. Laking gulat ng binata. Ni minsan hindi nito binanggit ang kanyang pangalan. Teka tatang, hindi ko naman... Nasaan na yun? Biglang nawala. Wika ni Tibo. Nang lingunin niya ang matanda ay wala na ito. Napailing na lang siya at kagad nang pumunta kay Mando. Saan ka ba nagpunta? Kanina pa kita hinahanap pa. Pagkagising ko, wala ka sa likod ng truck. Wika ng kaibigan. Pasensya na pare, 2 araw ako nawala. Kasi may matandang nag-imbita sa akin na matulog dun sa bahay niya. Kung natatandaan mo, yung matandang binigyan ko ng pagkain. Napaangat ng ulo si Mando at natawa. Sinasabi mo dyan. Kaninang madaling araw ang lakas ng hilik mo. Dyan o sa likod. Naku Tibo, bawas-bawasan mo yung pagsisindi ng damo ha. Mamaya, damong Bermuda yung hinihit mo. Nagtaka ang binata sa sinabi ng kaibigan. Ngunit hindi na lang niya binigyan ng pansin. Ay nako, loko ka talaga. Ano bang pinagsasasabi mo? Alam mo namang wala sa bokabularyo ko yung mga bisyo-bisyo na yan. O ano, tapos na ba yan? Tugon ng binata. Nang mga sandaling iyon, ibinabalik na lang ng mekaniko ang mga binaklas na pyesa. Laking pasasalamat ng mga ito. Dahil sa wakas ay umandar na ang sasakyan. Bumalik na ang dalawa sa Maynila. Pagkarating, mabilis na kumilos si Tibo upang ibaba ang mga inangkat na gulay. Laking pagtataka nito dahil matapos ang pagbababa ng mga kaing, hindi man lang siya nakaramdam ng pagod o gutom. Lalo pang naramdaman ng binata ang bisa ng taglay na trabungko sa paglipas ng mga araw. Hindi lang sa pisikal na pagbabago ang nangyari sa kanya. Tumaya ang binata sa kuwaan ng pera. Maswerte nitong nasungkit ang premyo na mahigit kumulang 20 milyon. Sunod-sunod na swerte ang dumapo kay Tibo. Nakabili ito ng lupa sa Laguna at piniling doon manirahan kasama ang mga magulang at kapatid. Nagagawa ding makatulong ng binata sa may hirap. Doon sa pinanggalingan nilang barangay sa Pasig, nagulat si Mando nang makita ang kaibigang bumababa sa isang magarang sasakyan.
O Tibo, mabuti naman nakahanap ka ng matinong trabaho. Ang ganda ng sasakyan mo ah. Jeding ba yan? Napakamot ng ulo si Tibo. Inakbayan ng kaibigan. Oo pare, pero hindi yan sa amo ko. Wala din akong trabaho, ang totoo sa akin yan eh. Meron na rin akong sariling negosyo. Nanlaki mga mata ni Mando at tumagalpak sa kakatawa. Ay nako, kahit kailan ka talaga Tibo. Sabi ko sa'yo, itigil mo yung kakasingot ng Bermuda eh. Tinan mo nangyayari sa utak mo. Hindi maganda sa kalusugan yan. Wika ng kaibigan. Napangiti na lang si Mando. Inaya ang binatang dumalaw sa kanyang tahanan. Ang mabuti pa pare, magpaalam ka sa amo mo. Doon ka na lang sa tindahan ko. Kailangan ko ng mapagkakatiwalaan. Tugon ng binata. Ang buong akala ni Mando ay nagbibiro ito. Kaya hindi niya seneryoso ang sinabi ng kaibigan. Nako pare, alam mo naman na kapag hindi ako nagtrabaho, wala akong ipapakain sa mag-ina ko. At saka pag-aangkat ng gulay lang ang alam kong hanap buhay eh. Muling wika nito. Alam ni Tibo na hindi naniniwala sa kanya ang kaibigan. Kaya bumalik ito sa kotse at kinuha ang malaking itim na bag. Ang dinig ko, binibenta ng amo mo tong pwesto niya, di ba? Nandyan ba siya sa loob? Tanong ni Tibo. Napakamot ng noo si Mando. Sa isip nito, malalim na ang tama ng kaibigan, ngunit sinasakyan niya pa din. Oo pare, nasa loob si boss eh. Halika, pasok tayo. Tugon ng kaibigan. Saktong nagkakape ang amo ni Mando habang nag-e-embentaryo. Dire-diretsong pumasok ang binata at naupo sa harapan ng mesa nito. Magandang hapon po, boss. Napagalaman ko, binibenta mo daw tong pwesto. Tanong ng binata. O Tibo, ikaw pala. Anak ng, naninilaw tayo ah. O, binibenta ko yan. Uwi na ako ng probinsya eh. Tugon ng amo ni Mando, sabay higop ng kape. Pwede bang ako na lang po yung bumili? Wika ng binata. Napangiti ang amo. Nako Tibo, mukhang ang aga palang bata ka na. Pinagtitripan mo ba ako? Tanong ng amo. Inilapag ng binata ang dalang bag sa mesa. Binuksan. Tumambad sa dalawa ang napakaraming bungkus ng pera. Halos mabuga pa ng amo ang hinihigop na kape. Sus Mariosep, napakaraming pera. Saan mo nakuha yan? Huwag mo sabihing nagdanakaw ka. Hindi boss. Medyo sinuwerte lang sa buhay. Ano, ipagbibili mo ba yung pwesto mo? Hindi na nakatanggi ang amo ni Mando. Kagad nitong inayos ang papeles. Hindi makapaniwala ang kaibigan. Dahil sa kanya ito pinangalan ni Tibo. Laking pasasalamat ito dahil sa ginawang tulong ng binata. Sinabi sa kanya ni Tibo ang sikreto kung bakit yumaman ang husto. Sa paglipas ng panahon, lalo pang nakilala si Tibo. Dahil sa pagsisikap, lalo pang lumaki ang pwesto ni Mando. Naging masagana ang pamumuhay ng magkakaibigan. Kahit kailan, hinding-hindi malilimutan ni Tibo ang karanasan. Ang simpleng pagtulong sa matanda. Ito ang naging dahilan ng pag-angat sa buhay. Ito ang naging dahilan kung bakit napasa kanya ang trabungko ng buhaya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan
Naitago na lang natin sa pangalang Rodel. Taong 1985, bayan ng Iloilo. Nang mga panong ito, 22 anyos pa lamang si Rodel. Binatang maitim at nanunuyot ang balat. Dahil sa init ng araw at buong maghapong pangingisda sa baybayin ng kanilang baryo. Isang kahig isang tuka kung ilarawan ni Rodel ang buhay malapit sa dalampasigan. Maagang namulat sa malupit na realidad ng mundo. Kaagapay ng ama na si Tatay Danilo sa pangingisda. Nakakakain naman sila ng 3 beses isang araw. Kaso nga lang paminsan, hindi nila maiwasang mangutang kapag kinakapos. Tay, nga pala. Ubus na po pala yung bigas natin. Wala na tayong sasaingin sa maghapon. Wika ni Rodel. Mangutang ka muna kila Aling Pasig. Mahina talaga anak sa baybayin ngayon eh. Maalon. Tapos sobrang sama pa ng panahon. Wika ni Tatay Danilo. Tay, parang ayoko munang mangutang dun eh. Lagi na lang tayong sinasabihan ng masakit na salita. Magpapautang nga. Palagi namang may pabaon na kutya. Wika ni Rodel. Pasensya ka na anak ha. Hirap ang tatay eh. Pero pag nakahuli tayo ng malaking isda, siguradong makakabili tayo ng masarap na pagkain. Sa ngayon, tiis-tiis lang muna. Tugon ni Tatay Danilo. Ayos lang naman po yun, tay. Sobrang sarap pa rin ng tuyo, no? Talo pa yung mga pritong manok sa mga kainan. Wika ng binata sabay kagat sa hawak na tuyo. Habang kumakain, nagulat si Rodel. Nakita niya ang ama na bigla na lang nahirapan sa paghinga. Naninikip ang dibdib. Nawalan ng malay. Tay! Tay! Ayos na po ba kayo? Ano pong nangyari, tay? Wika ni Rodel. Tuluyan ng nabaldado si Mang Danilo. Ayon sa mga doktor, na-stroke si Tatay Danilo at mahihirapan ng makabalik sa trabaho. Nabaon sa utang ang pamilya dahil sa dami ng bayarin sa ospital. Halos maubos na ang lahat ng ari-arian ng mag-ama. Kaya naman napilitan si Rodel. Hanggang sa makilala niya ang matabang incheck. Negosyante na nagngangalang Mr. Wong. Nangangailangan ito ng mga isda at alimasag. Binebenta niya sa pwesto sa bayan at si Rodel ang palagi niyang pinagkukunan. Rodel, ako kuha sa'yo marami isda ha. Benta ko bayan. Wika ni Mr. Wong. Nako, malaking tulong po yan. Lalong-lalo na po sa pagpapagamot sa tatay ko. Maraming salamat po. Wika ni Rodel. Nung una, maayos at wasto naman ang pagbili ng incheck sa kanya ng mga isda. Pero sa mga nagdaang mga buwan, walang habas na binabarat na siya ng negosyante. Sa kasamaang palad wala namang magawa si Rodel. Dahil kung wala itong kikitain, mamamatay naman silang dilat ng mag-ama. Bukod sa walang panggamot kay Tatay Danilo, wala ring pangkain ang pamilya. Rodel, ako hingi sa'yo bawas presyo ha. Lugi ako eh. Wika ni Mr. Wong. Naku po, Mr. Wong. Ako po yung mas malulugi niyan eh. Binabarat niyo na ako eh. Tugon ni Rodel. Ako ba galit mo, Rodel? Sige, hindi na ako kuha bulok isda mo. Sa iba na lang ako kuha. Wika ni Mr. Wong. Naku po, maawa naman po kayo. Kailangan po ng pamilya ko ng pera. Sige po, kunin niyo na po. Tugon ni Rodel. Sumapit ang isang araw.
Nakarinig si Rodel ng usapan sa mga nag-iinumang kapwa mangingisda sa dalampasigan. Alam nyo mga pare, may nabalitaan ako naghahanap daw si Mr. Wong. Yung incheck na barat. Yung pampaswerteng mutya daw. Magbibigay daw siya ng 50,000 kung may magbebenta sa kanya nun. Wika ni Epoy sa dalawang kumpare. Ay sos, naniniwala kayo dyan. Ano namang pampaswerte yung hinahanap niya? Tanong ni Baldo habang tinutungga ang alak. Mutya daw ng alimasag Yung kalasag. Gagamitin niya para mas lumago yung negosyo. Tugon ni Epoy. Ay nako, totoo pa ba yun? Ang sabihin mo, ang gusto lang niyan yung marami siyang mabarat sa atin. Ba't ako? Kapag nahanap ko yun, siguradong lilibre ko kayo ng alak. Kahit ilan pa yung gusto nyo. Nagtawanan ang mga magkakaibigan matapos nun. Nang marinig ni Rodel na may malaking perang kapalit ang isang mutya, naisip ng binata na kagad hanapin ang kalasag. Ang perang makukuha niya, malaki ang maitutulong sa kalusugan ng ama. Pati na rin makamit ang buhay na hinahangad para sa pamilya. Kagad hinanda ni Rodel ang mga kakailanganin sa paglalayag. Nagdala siya ng kakainin sa loob ng 1 linggo. 1 galong tubig para sa pagpunta sa malalim na parte ng dagat. Inilihim niya ito sa ama at mga kasama dahil baka mag-alala ang mga ito at masira pa ang plano. Walang palatandaan si Rodel kung ano ang itsura ng kakaibang alimasag. Pero ang tanging narinig niya, ang isang malapusong kalasag ng alimasag ang dapat mahanap dahil doon magmumula ang kapangyarihan ng kakaibang lamang dagat. Hanggang sa inabutan na ng gabi si Rodel sa gitna ng karagatan, sinindihan niya na ang dalang sulo na nagsisilbing init at liwanag sa mapanganib na dagat. Pero habang sinisindihan ang apoy ng lampara, may magandang boses siyang narinig. Sobrang malumanay. Nakakantok ang tunog. Nakakabighani pakinggan. Dito naakit si Rodel. Walang ano-ano'y biglang tumalon sa kailaliman ng karagatan. Kaso nga lang saktong pagkalundag, naramdaman niya na kinakapos siya ng hangin. Gusto niyang abutin ng bangka. Pero huli na ang lahat dahil tila may mga nilalang na humihila sa kanya para malunod. Sa hindi inaasahang pagkakataon, maswerteng nakaligtas si Rodel sa pagkakalunod. Pero pagkagising niya, tila kakaibang mundo na ang napuntahan. Sobrang ganda. Maging ang mga bato at mga buhangin, kasing kinang na mga diamante at kristal. Aray ko, ang sakit ng ulo ko Nasaan ba ako? Tanong ni Rodel sa sarili. Hanggang sa may nilalang na kumaway at tumawag ng pansin ng binata. Laking gulat niya nang makita ang maladiwatang babae. Dahan-dahan niyang pinagmamasdan mula ulo pababa ng katawan. Hanggang sa makita ang buntot ng babae na nakadikit sa katawan. Doon niya napagtanto, isa itong Serena. Sino ka? Halimaw, tulungan niyo ako! Wika ni Rodel. Tatakbo pa sana ang binata sa takot. Pero wala na siyang magagawa pa dahil napalibutan na siya ng mga nilalang. Pero sa kabilang banda, kinausap nila ng maayos si Rodel at doon sinabi na kailangan nila ng tulong ng binata. Ang babaeng kumaway sa kanya, ito ang pinuno ng mga nilalang. Ang pangalan ay Agua. Napansin naman ni Rodel na kakaiba ang itsura nito sa lahat. Sobrang tangos ng ilong at namumula ang mga labi.
Makintab din ang buntot na nag-iiba ang kulay sa tuwing nasisinagan ng liwanag. Natulala si Rodel hanggang sa kinausap siya ng Serena. Pinigilan niya ang nararamdaman. Namalikmata ang binata at biglang naging nakakatakot ang itsura ng nilalang. Sobrang nakakasuka ang muka. Boses lang nito ang nagbibigay ng ilusyon sa kagandahan ng wangis. Huwag kang matakot sa amin. Hindi kami masama, katulad ng pinaniniwalaan nyo. Wika ni Agua. Hindi ka namin pipilitin, mortal. Pero isa lang ang hiling namin. Pag-isipan mo sanang tulungan kami. Sa sinabi ni Agua, nakaramdam ng lungkot si Rodel. Isang hamak na tao lang po ako eh. Meron lang akong hinahanap na mutya. Paano ko naman kayo matutulungan? Tugon ni Rodel. Nagtaka ang prinsesa sa sinabi ng binata. Alam ko kung ano ang hinahanap mo. Kalasag ng alimasag. Tama ba? Tanong ni Agua. Nagulat naman si Rodel sa narinig. Opo, tama po kayo. Kailangan ko pong mahanap yun eh. Para mapagamot ang tatay ko. Tulungan niyo po ako. Tugon ni Rodel. Desperado na itong makuha ang mutya. Hanggang sa sinabi ni Agua ang dahilan kung bakit kailangan niya ng tulong ng binata. Sa bawat paglubog ng araw, may mga nilalang na sumasalakay sa kaharian. Walang iba kung hindi ang mga iba pang uri ng nilalang na gusto silang patayin. Meron silang pinoprotekta na isang bagay. Dito rin napag-alaman ni Rodel na ang tinutukoy nila, ito ang mutya ng maywagang alimasag. Napatanong si Rodel kung bakit hindi nila gamitin ang mutya upang maproteksyonan ang kanilang mga kalahi. Pero hindi niya inaasahan ang sagot ng prinsesa. Hindi namin maaaring gamitin ang mutya. Tanging isang mortal na lalaki lamang ang makakagamit nito. Tugon ni Agua. Sa inyo ba wala bang lalaki sa inyo? Para mailigtas yung kaharian nyo? Bakit ako pa? Tanong ni Rodel. Lahat ng bagay merong dahilan. Maging ang pagdating mo dito. Siguradong ito ay naaayon sa kapalaran. Kaya tulungan mo kami. Wika ni Agua sa binata. Napaisip naman si Rodel kung ano ang magiging kapalit ng pagtulong. Wala rin siyang kaalaman sa paggamit ng mutya ng alimasag. Pero sa puntong iyon, pinili niyang ipagtanggol ang mga Serena para sa ikakatahimik ng kaharian ng mga ito. Kahit alam niyang hinahanap siya ng ama, tinulungan niya ang nangangailangan. Dumilim na ang paligid. Malamig na gabi ang naranasan ni Rodel. Makikita ang takot sa mga nilalang. Hanggang sa malakas na ingay ang umeko sa buong lugar. Kasabay nito ang napakalansang amoy. Nakita niya ang mga nilalang. Matalas ang mga kuko. Merong mga palikpik na napakatalim. Takot. Panginginig. Hindi malaman ni Rodel ang gagawin ng mga sandaling iyon. Pero nang ibigay sa kanya ng Serena ang mutya ng alimasag, nakaramdam siya ng kakaibang enerhiya. Ibinigay rin sa kanya ang buntot pagi na nagmula pa sa alaga ng mga Serena. Ito ang ginamit niya sa mga mapanganib na nilalang. O sige, tignan natin kung anong magagawa ko. Sumugod ang binata sa harapan ng mga nilalang. Pero hindi niya namalayan ang biglaang pagkalmot sa likuran niya.
gamit ang napakatalim na kuko ng mga ito. Hanggang sa bigla silang tumigil. Nagsalita ang isa sa mga nilalang na nagngangalang Ninlaot. Kakaiba ang tapang mo, tao. Talagang nandito ka pa sa mundo namin. Hindi ka na makakalabas dito. Wika ni Ninlaot. Laking gulat ni Rodel. Naghilom kagad ang sugat mula sa kalmot ng nilalang. Makikita na kasing tigas ng kalasag ng alimasag ang balat ni Rodel. Nagkagulo ang mga Shokoy. Napangiti na lang si Rodel. Nagkaroon ng lakas na loob na atakihin ang nilalang. Ramdam niya ang lakas ni Rodel. Pinilipit niya ang kamay ng nilalang. Katumbas nito ang lakas ng sipit ng alimasag. Tuluyang naputol ang kamay ni Ninlaot at nanghina. Pinulupot ni Rodel ang hawak na buntot page sa katawan ng Shokoy. Huwag ka nang lumaban. Hayaan mong patayin kita ng dahan-dahan. Wika ni Rodel. Unti-unting binawian ng buhay ang nilalang. Nang makita ito ng iba nilang kasama, kagad nilang nilisan ang lugar. Ang dami-dami nyo. Nag-aalisan kayo. Bumalik kayo dito! Wika ni Rodel. Nagsilangoy ang mga Shokoy sa kailaliman ng karagatan. Kagad namang nagpasalamat ang mga Serena sa kabutihan at kabayanihan ni Rodel. Maraming salamat, Mortal. Maraming salamat sa pagligtas mo sa amin. Wika ni Agua. Wala yan. Masaya ako makatulong. Wika ni Rodel. Dahil sa iyong kabayanihan, Mortal, ipinagkakaloob namin sa iyo ang mutya na hawak mo. Wika ni Agua. Laking gulat ni Rodel. Napasa kanya ang maywagang mutya. Ngunit kagad ding pumasok sa kanyang isipan. Ayaw niyang ibenta ang nakuha sa incheck. Maraming salamat po. Pangako, gagamitin ko to sa kabutihan. Wika ni Rodel. Nakauwi ng ligtas ang binata. Pero laking gulat niya nang buksan ang pintuan. Tumambad sa kanya si Mr. Wong at ang mga tauhan nito. Naroon si Epoy, Baldo at Aaron. Pinipwersa nila ang ama. Sinasakal ni Epoy si Mang Danilo, habang si Baldo naman sa kaliwang kamay at sa kanang kamay si Aaron. Anong ginagawa niyo dito? Anong ginagawa niyo sa tatay ko? Tanong ni Rodel. Alam ko kung ano iyong gawa, Rodel. Ikaw bigay aking hanap. Ikaw bigay gamit. Bibigay swerte sa akin. Wika ni Mr. Wong. Ibigay mo na, Rodel. Kung ayaw mong patayin namin yung tatay mo. Wika ni Epoy. Sige na, Rodel. Ibigay mo na lang. Wala kang magagawa dyan kay Mr. Wong. Maraming pera yan. Hindi ka uubra. Malakas ang loob ni Rodel ng mga sandaling iyon. Alam niya ang bisa ng hawak na tangan. Mga walang hiya kayo. Hindi nyo na nirespeto ang tahanan at tatay ko. Wika ni Rodel sabay sugod sa kanila. Laking gulat niya nang bumunot ng barel ang matabang incheck. Itinutok ang barel sa kanya. Pinagpawisan ng binata. Naisip ang kaligtasan at ang kapakanan ng ama. Walang nagawa si Rodel kung hindi iabot ang mutya sa incheck. Wag. Basta wag nyo idadama yung tatay ko. Ibibigay ko yung mutya. Wag nyo lang sasaktan si tatay. Wika ni Rodel. Pero habang inaabot niya ang mutya, bigla niyang hinablot ang baril. Dito sila nagpang-abot, nagpagulong-gulong sa lupa. At dahil marami sila,
Nagkaroon ng pagkakataon si Mr. Wong na tutukan ng baril si Rodel. Pinikit na lamang ng binata ang kanyang mga mata. Nagdasal. Tinanggap ang kamatayan. Kaso nga lang, ramdam ni Rodel ang pagdaplis ng bala. Hindi ito tuluyang bumaon sa kanya. Ayos pala tong bigay sa akin eh. Kahit bala, hindi ako tinatablan. Wika ni Rodel sa sarili. Ngunit nawala kaagad ang kanyang saya. Nakita niyang nakahandusay ang ama sa lupa. Dito tumama ang bala na dumaplis sa kanya. Napuno ng galit si Rodel. Itinumba ang incheck. Natakot naman ang iba sa lakas ni Rodel. Ipinagbigay alam ni Rodel sa kinauukulan ang nangyari. Kaso nga lang napaalis lang ang incheck sa lugar. Nabayaran ang hustisya. Ang tatlong magbabarkada naman, ito ang nagbayad sa pagkamatay ni Mang Danilo. Nagsilbing aral ito kay Rodel na huwag sumuko sa buhay. Maging inspirasyon sa lahat na kahit gaano kalupit ang kapalaran, kailangan itong harapin at tanggapin. Tay, alam kong mas tahimik kung nasan ka na ngayon. Pangako po tay, hindi ako susuko sa buhay. Tutulungan ko po yung mga taong inaapi. Kahit kailan, hindi ko po makakalimutan ang lahat ng tinuro niyo sa akin. Hindi ko po sasayangin yung mutsyang ibinigay sa akin. Matapos ng kaganapan, naging kilalang antingero si Rodel sa baryo. Nilalabanan ang mga nilalang na namemerwisyo at ang mga taong may masamang balak at gustong manakit. Nagkatotoo ang sinabi sa kanya ni Agua. Lahat ng bagay ay merong dahilan. Maging ang pagdating niya sa mundo ng mga sirena. Ito ang naging daan upang makuha niya ang mutya at magamit ito upang tumulong sa ibang tao. Kwentong Bayan.